Yan. Ready for the word? I'll be sharing, mga kapatid, no? Sabi ko nga, alam mo dito, no? Kung makikita natin, maraming nangyayari sa paligid. Marami tayong kinaharap, iba-iba, no? Personal, okay? Pero meron din pangkalahatan, no? Alam naman natin yon. Pero alam nyo ba, nakaka-amaze, ang susi talaga sa lahat na nangyayari. Simple lang naman eh. Yung identity mo, dapat alam mo lang eh. If you know who you are, mga kapatid, and what you have in Christ, kahit ano nangyari sa paligid, hindi ka mayayanig eh. Kasi kilala mo ang sarili mo eh. Tama ba? Si Jesus Christ, you have to see our Lord Jesus Christ. Ba't ganun si Lord? Diba? Nung lumakad siya dito sa lupa, diba? Hindi naman lahat gusto siya eh. Actually. Tama ba? Hindi naman lahat sumusuporta sa kanya eh. Pero it doesn't matter. Bakit? Kilala niya kung sino siya at kilala niya yung tatay niya sa langit. Tama ba? Kaya ang susi talaga rito, mga kapatid, is intimate relationship with the Lord eh. At yun ang ating muling, no, binibigyan ng emphasis dito sa church. Your personal relationship with God. No? Whatever yung ginagawa natin, ministry, trabaho, negosyo, whatever, mga kapatid, lahat yan overflow lang yan eh. Ang importante lagi is your intimate relationship with the Lord. Doon ang ang ugat ng lahat ng ginagawa natin. Amen ba? Pag yun secured, mga kapatid, I say amen, no? Yun ang maganda, mga kapatid, ang kailangan lang naman i-remind tayo. Okay? Ang kailangan naman i-declare lagi sa atin para mabigyan tayo ng reminder, mga kapatid, kung sino tayo sa Panginoon. Tama ba? Shoutout pala sa online. Baka hindi ko, pinalapit pa naman yung camera, Pastora Jeng, no? Kasi napansin nila pag malayo, parang hindi ako nakikita. Ba, gusto mo pang ilapit dito? I say amen. Sa online, hello. Yan, comment lang kayo dyan para mayroong sa inyong sasagot dyan. No, real time. Anyway, ang title natin is The Spirit of Christ, The God in Me. Ayan, no? Sabi ko nga, mga kapatid, yan ang ating buhay sa Panginoon. Kay Kristo ngayon. We have to see, mga kapatid, no? We are not doing religion, mga kapatid. Tagal lang taon, mga kapatid, no? We're doing it, everything, no? Pero yung emphasis, mga kapatid, kung sino ka, hindi natin nabigyan yun eh. Pero salamat sa Panginoon, no? May mga niraise sa Panginoon, no? Para maibalik tayo doon. Rediscover yung grace ng Panginoon, yung identity natin kay Kristo, mga kapatid, yung kaharian ng Panginoon, lahat yan eh. Naka-flow yan eh. Kasi nga, we are on the last days. Do you agree, mga kapatid? Naniniwala kayo? Yes. Malapit na dumating ang Panginoon. Pero ang mag-declare kung kailan siya uuwi o darating dito, tayo eh. Tayong church. Tayo magsasabi kung kailan darating siya. Pag yung gospel of the kingdom and yung church, no, tatayo tayo kung sino tayo. Tayo yung mga anak ng hari. Amen ba, mga kapatid? So let's talk about it, the Spirit of Christ. Okay? Tingnan muna natin yung verse natin. Let's see, mga kapatid, sa umpisa, no? Para makita na mas clear, no? Sa Genesis chapter 2, verse 7. Sabi niya, then the Lord, no, God formed a man from the dust of the ground, sabi niya dyan, and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living soul. Very powerful, no? You can see, mga kapatid, dito pala sa Genesis 2:7, pinakita ng Panginoon kung sino ka. Actually, dito sa verse na to, makikita mo yung yung tripart, no? Tripart talaga ang tao, no? Una is yung dust o yung flesh natin, finorm ng Diyos, then yung soul, then yung spirit, no? Makikita natin diyan. Pero we have to see, no, ang importante diyan is the breath of life, yung hininga ng Diyos. Tama ba? Pinakita dito, mga kapatid, sa Genesis, no? Si Adam, nung kinreate, okay, meron siyang flesh, meron siyang soul, pero ang importante is the Spirit of God. Yung hininga ng Diyos. Tama ba? Kasi doon siya dineclare na living. Kaya nga maliwanag, mga kapatid, kaya maintindihan mo si Jesus Christ, kaya pala sinabi niya, hayaan mo ang kapwa patay, ilibing, di ba? Hayaan mo ang patay, ilibing ang kanilang kapwa patay. So, di ba? Kung titingnan mo, parang zombie yun. Parang ganun yun eh. Pero hindi, ang sinasabi ng Panginoon, pwede kasi tumitibok yung puso mo in the physical, pero patay ka eh. Bakit? Wala sa iyo yung hininga ng Diyos. Wala sa yung spirito ng Diyos. I say amen. Kaya nga dito sa lupa ngayon, dalawa lang naman ang tao eh. Tama ba? Dalawa lang. May spirito ng Diyos at walang spirito ng Diyos. Yun lang talaga. Na kay Kristo at wala kay Kristo. Yun lang tinitingnan ng Diyos, walang iba. Walang denominasyon, walang religion, walang sekta, tama? Walang political wala. Ang tinitingnan lang kay Kristo at wala kay Kristo. Ang good news, mga kapatid, pag nasa iyo si Kristo, praise the Lord. Amen ba? Sabi niya, nandun uli sa iyo yung hininga
ng Panginoon. Now, makita natin mga kapatid, if you can see, no, sabi nga, yung breath of God dyan, mga kapatid, pinapakita mga kapatid, it's the Spirit, the Holy Spirit. No? Sa ibang translation kasi, dito muna tayo, no? Baka may lakad yung ating media eh. Okay, doon muna tayo. Sa iba, ginagamit yung word na ruach, no, sa Hebrew. Ang ibig sabihin yan is the Spirit of God, yung breath tsaka wind. Okay? Pero dito kasi ang ginamit dito, hindi ruach, no? Really yung Espiritu ng Panginoon ang tinutukoy dyan. So, ibig sabihin is yung divine essence of life. Wow. Nung kinaid si Adam, hiningan, naging divine siya eh. Hindi lang siya, ito yung mga kapatid pag nakay-Kristo ka, makinig kayo mga kapatid, maganda ito. Pag nakay-Kristo ka, alam mo, hindi mo pwede nang sabihin, tao lang eh. Sorry, tao lang Di ba laging sinasabi natin yan? Pag nagkakamali tayo, sorry, tao lang Alam mo mga kapatid, pag nakay-Kristo ka, hindi mo na pwedeng sabihin yun eh. Kasi hindi ka lang tao lang. May Diyos kang nakatira. Ulitin ko nga. Pag nakay-Kristo ka, hindi ka lang tao lang. May Espiritu ka ng Diyos. I see. Tingnan mo yung katabi mo. Holy. We have to stay right. Hindi. Mga kapatid, pag nakay-Kristo ka, forever yung righteousness mo. Ulitin ko nga. Pag nakay-Kristo ka, yung righteousness mo, forever yun eh. Ulitin ko nga, hindi kayo nag-amen eh. Yung righteousness mo, forever yun eh. Hindi ka na pwedeng umalis doon eh. Yung pananaw, pwedeng umalis. Pero yung katatayuan mo, hindi. Na kay Kristo ka na. No, I say amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Glory to God. No? Kaya sabi niya dyan, divine essence of life. Ito pa mga kapatid, life-giving power. Yun yung ruach eh. Yun yung spirito ng Diyos eh. Kaya si Adam nung on that time, kumpleto siya eh. Bago yung fall, nasa kanyang life-giving power. Lahat ng hinahawakan niya, umaayos, mga kapatid. Hawakan mo yung katabi mo, mga kapatid. Sige, hawakan mo. Napagpala yan. Kasi you have life-giving power. Parang di kayo naniniwala, mga kapatid. Kaya nga, you have to be conscious of it. You have the Spirit of God sa lahat ng ginagawa mo, mga kapatid. Nasaan ka man, you have that life-giving power. Power, Vincent? Power, sabi ko na nga eh. I say amen. You have it. Meron tayo dyan, mga kapatid. I say amen. Kaya huwag kang matatakot, mga kapatid. Pag nilagay ka ng Diyos sa isang lugar, sa tingin mo parang, ba't mo naman ako dito nilagay, Panginoon? Hindi, kaya ka nilagay doon kasi you have life. Ikaw magbibigay ng buhay sa lugar na yon. I say amen. Ikaw magbibigay ng buhay doon sa grupo ng mga tao kung saan ka nilagay ng Diyos. You have that life-giving power kung saan ka nilagay ng Panginoon. Kaya hindi kahit minsan parang masarap naman kung nandun ka kung saan malapit sa mga kaibigan mo. Siyempre naman eh. Pero minsan inaalis ka ng Diyos dyan eh. Kasi ang focus ng Diyos, yung growth mo, tsaka yung destiny at purpose mo. Tama ba? O kaya nga enjoy mo itong lagi mong kasama. Baka next year, dalhin ka ng Panginoon sa ibang lugar. I say amen. Bakit hindi? Tama ba, mga kapatid? Babalik-balik ka naman. I say, tsaka may online naman, diba? I say amen. Pero ang point ko, you can never tell yung purpose ng Diyos. Maaaring magkakasama tayo ngayon, pero dadalhin ka sa ibang lugar to be an influence there. Amen ba, mga kapatid? Sabi niya, ito ang maganda, no? Ito yung nag-empower sa atin, yes, no? Pero maganda, mga kapatid, yung spirito ng Diyos, kaya binigay kay Adam, kasi nga si Adam will rule over, mga kapatid, dito sa lupa. Yung capacity, mga kapatid, to dominate the earth because of the Spirit of God. I say amen. Tama ba, mga kapatid? And we have it. Kaya ganun tayo magsalita, ganun tayo tumingin. Hindi ka mahina. Kasi paano ka mahina? Nasa iyo ang Diyos. Kaya nga hindi bagay sa iyo ang lulugo-lugo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi bagay. Mga kapatid, pag lulugo-lugo ka, hindi bagay. Hindi bagay sa iyo. May Diyos ka eh. I say amen. Kaya lagi sinasabi ng Panginoon, do not be dismayed. Hindi ka saan ka si Lord ba nadidismaya? Hindi eh. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi bagay sa iyo madismaya. Nawawala ang beauty mo pag nadidismaya ka. Tama ba? I say amen. Kasi you have God in you. Tama ba, mga kapatid? Amen. Amen. So that is the breath of God. Now we know, after this we see Adam very powerful. Read your Bible, mga kapatid. No? Kaya binigay sa kanya yung authority, dominion, nung kinreate si Adam.
Kasi nandun ang Espiritu ng Diyos, yung ruwak. Okay? At alam natin yung nangyari, mga kapatid. O tingnan muna natin to, para makita mo, next slide. Psalms 8:5. Nakita ko ng translation, ang ganda eh. Okay, sabi niya, Psalms 8:5, yet you made them, speaks of men, them only a little lower than God. Oh. Sige mga kapatid. Yan, dinideclare ng Diyos kung sino ka. Little lower than Himself. Crown them with glory and honor. Ang nangyari mga kapatid kasi, if you can see other translation, ang ginamit dyan, angels eh. Tama ba? Tingnan niyo yung mga ibang Bible nyo. Ang ginamit dyan, little lower than angels. Tama ba? Pero hindi yun ang dapat eh. Kasi sa Hebrew dyan is Elohim. And Elohim points to God kasi ang context dyan is God and man. So ang tinutukoy na Elohim dyan is God Himself. Tingnan mo mga kapatid. At tinutukoy dyan yung tatlo. Kasi, di ba, Jeng, sa Hebrew yung pag may Elohim, plural yun eh. Kasi ang singular ng Elohim, Eloah, iisa. Pero ang ginamit dyan, Elohim. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Tingnan nyo mga kapatid ha? Nung sinabi ng Diyos that God created you in His image, kung kinilay tayo in the image of ng isang cherubim, pwede na eh. Kunyari, image ni Michael the angel, pwede na. Uy, ang lupit nun eh. Tama ba? O kahit si Gabriel, bigyan ka sa imahe ni Gabriel, pwede na din. Ang lupit nun eh. Pero hindi ka doon kiniliit, mga kapatid. I say amen. You are higher. We are higher than angels. Alam mo mga kapatid, until now, pag tinitingnan ka ng anghel, namamangha sila eh. Bakit? They can see God in you. Hindi nyo nagigets mga kapatid eh. Kaya nga binibreak. Ako sawa na ako sa religion mga kapatid. Ang tagal natin sa religion eh. Paikot-ikot lang ang religion. Wala ka na pupuntahan. Tama ba? Ang Diyos hindi yan eh. Ang Diyos ayaw ng paikot-ikot eh. Although minsan paikot-ikutin ka niya because of purpose, pero dadalhin ka pa rin niya sa lupang pangako. Hindi siya papayag na dun ka lang. I say amen. Mga kapatid, hindi papayag ang Diyos, dito lang tayo paikot-ikot eh. May ginagawa ang Diyos, bakit meron tayong patutunguhan? Palakpakan natin ang Panginoon. I say amen. Tama ba? Kaya sabi niya, look at who you are. Dineclare ng Diyos, you are created little lower than God. You have His image, you have His likeness, and you have His Spirit. Sige mga kapatid, ulitin ko, you have His image, the nature. You have His likeness, you can function like your daddy God, and you have His Spirit. Ano pang, I say, hallelujah. Okay mga kapatid, after this mga kapatid, ano nangyari? Nung nag-fall ang tao mga kapatid, tinan mo ang ginamit, the fall of man. Bakit fall? Ang taas kasi nung, I say, dito si Adam eh. Di ba? O sige, binabasa niyo na yung Bible niyo, di ba? Bakit nung nagkasala sila, hinanap sila ng Diyos? Adan, nasaan ka? Hindi ba alam ng Diyos? Alam ng Diyos kung nasaan siya. Pero bakit tanong ng Diyos, nasaan ka, Adan? Wala kasing Google mga dyan. Amen. Diba? Alam naman ng Diyos, nagtatago siya eh. Pero ang tinatanong ng Diyos, hindi yung kung saan siya nagtatago. Ang tinatanong ng Diyos, nasaan na yung posisyon mo? Ang taas-taas mo, Adan. Nasaan ka ngayon? Bakit ka nahulog? I say amen. Kaya nga mga kapatid, malinaw, ang purpose ng redemption, hindi religion. Namatay si Kristo sa krus, mga kapatid, nagdanak ng dugo, hinugasan tayo lahat, isa lang ang purpose para maibalik uli yung ruak. Ulitin ko, maibalik uli yung spirito ng Diyos sa bawat tao. Alam mo, nakaka-excite? Sabi niya sa Joel, sa last days, ibubuhos niya ang kanyang spirito sa lahat. It doesn't matter kung Katoliko, it doesn't matter kung Methodist, sa lahat, ibubuhos niya ang kanyang spirito. Bakit? May nagbayad. Kaya huwag kang magugulat, naka-abito, pero ang lupit mag-preach. May spirito ng Diyos. Bakit? Wala na sa abito ang kilos ng Diyos. Nasa relasyon na yan. I say amen. O, nanahimik kayo mga kapatid ah. Tama ba?
Kaya hindi tayo dapat maging sensitive sa religion eh. Hindi naman yung plano ng Diyos eh. Pwede ka makipag-fellowship kahit kanino eh. Kasi you have the Spirit of God. Actually, ang makakahawa, ikaw. Kasi you have the Spirit of God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen ba? So therefore mga kapatid, ang implication ng is your high status tayo ng tao. Imagine you are crowned with glory, given dominion over creation. Ang tawag yan, delegated authority. Tama ba? Binigay ng Diyos yung otoridad sa atin. Kaya nga, tawag sa atin, vice-regent. Vice-regent, ibig sabihin, nandito ang Diyos, pero ikaw, hinahayaan niyang mag-rule dito. You represent God here on earth. Ang lupit. Tingnan mo yung katabi mo, vice-regent. 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 Co-regal. Gusto mo, Seko ba yan? Siko film, ewan ko. Tagal na kasi ng regal film, di ba? I say amen. Yun tayo mga kapatid, amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon, amen ba? Biri mo mga kapatid, delegated. I say. Alam mo, there's something about, dapat natin makita eh. Kahit yung sinabi ni Pastor Prince, yung unang book niya, yung Destined to Reign, ang kanyang version is yung Romans 5:17. Yun talaga naman eh. We reign in Christ here now. Yung reign doon is Basileo, kingdom, king. Ang isip ng Diyos, pag nasa iyo si Kristo, you are living here as a king. Hari ka mga kapatid eh. Tama ba? Gamitin natin ang paghahari natin. Your authority. Speak. Kaya dito mga kapatid, binibreak natin even yung panalangin. Ang panalangin ngayon ng mga anak ng Diyos, hindi nagmamakaawa. Baka pa nagpipray ka, nagmamakaawa ka pa kay tatay, ay hindi ka niya pakikinggan. Bakit? Mali yung identity mo eh. Di ba? Ganun ang prinsipyo na. Di ba yung babae, sabi niya kay Lord, di ba? Son of David, have mercy on me. Hindi siya pinansin Bakit? Kasi pretension eh. He's living in pretension. Bakit? Hindi naman niya dapat gamitin yung Son of David. Kasi hentil siya eh. Ang gumagamit lang nun, mga Jewish. Tama ba? Pero sinabi niyang Lord, yun, pinakinggan siya ng Diyos. I see. So pag ganyan mga kapatid, ang prayer natin ngayon more on declaration. Kung anong gusto mo, you say it. Sabihin mo, Lord, I speak, Lord God, sa aking pamilya, kagalingan. Sinasaraan ko lahat ng kasakitan. You have to declare it. You have it. I say amen. Kahit sipon, bawal sa bahay. Sige mga kapatid. Pag may nagkasipon ba naman sa inyo, sinabi mo, bawal eh. I say amen. So, kung isipon, di pwede pumasok. Tama ba mga kapatid? Yung authority natin. Tama ba mga kapatid? Amen. Nasabi niya, over all creation yan mga kapatid Again, ulitin ko lahat ng nabubuhay dito sa lupa under your feet. Makikinig sa'yo. Tama ba? Kaya nga sabi ng Romans, yung creation daw, hinihintay lang yung manifestation of the sons of God. Ano yung hinihintay na magising tayo kung sino tayo? Yung sasabihin mo sa puno, mamunga ka. Uy, namunga Bakit? Under your feet mo yun eh. Tama ba? Lahat ito. Ulitin ko. Kaya naging revelation sa ako personally, naging revelation sa akin yun. Kaya even yung katawan ko, hindi ko sinasabihan ng negative things. Katawan ko yan eh. Ang daming yan Living organism sa katawan mo Ilang cell yan? Sabi na 400 trillion meron kang cell sa isang katawan. Lahat yan buhay At alam mo ba nakikinig yan? Subukan mo. Sabihin mo lagi, tumatanda na ako. Tumatanda na ako. Magkita lang tayong 2 linggo, matanda ka na nga. Bakit? You are speaking, your body is following. Kasi may authority ka over your body. Nanahimik kayo mga kapatid. Hindi kayo matatanda. Diba? I declare. Kasi nakikinig. Amazing thing nga mga kapatid. Ngayon lang, tinitingnan ng science yan Diba yung tubig? Japanese yun. Totoo yun. Nasa YouTube yun Sabihan mo ng mabubuting bagay. Iba yung kanyang diba? Nagbubuo ng magandang kristal.
But saying, sabi mo lang, thank you, salamat, uy, gumaganda yung tubig, oh. Sabihin mo na negative things, uy, ang pangit na ng mga ano, oh. Bakit? Living organism kasi yon. Nagre-react sa sinasabi mo. I say, amen. Yung katawan natin, punong-puno ng tubig yan, di ba? Tama ba? Yung katawan mo? Nakikinig lahat ng katawan mo eh. Always speak life. Dito muna. Bless yourself. Amen? Totoo lang mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Every time na naliligo ko, I always speak life to my body. Lord, thank you sa katawan na ito. Amen. Pinalalakas mo. I say amen. Ha? Bakit? Malayo pang gusto mong puntahan eh. Tama ba? Ito mga kapatid, pagdating sa death, simple lang yan eh. Kung gusto mo nang umuwi, sabihin mo, uuwi ka nga. Gusto mo na pala eh. Pero pag ayaw mo pa, hindi ka pa uuwi. Kasi marami pang pagagawa ang Diyos sa iyo eh. Kaya nga may nagtanong sa akin, paano ko malalaman pag malapit na ako umuwi? Simple lang, gusto mo na bang umuwi? Hindi pa, so hindi ka pa kukunin. Kasi ang mga anak ng Diyos may kapayapaan yan pag uuwi na. Lahat, si Jesus Christ may kapayapaan, si Paul may kapayapaan nung umuwi eh. Kasi alam nilang uuwi na. So kung nag-i-struggle ka pa, isa lang ibig sabihin, hindi ka pa uuwi. Tama ba? Testing. Sino ang gusto umuwi? Wala pa, di ba? I say amen. Di totoo lang ulitin ko. Naalala ko ulit sa Moriah. Testimony. Totoo ito mga kapatid Natakot talaga ako nung bago ako nagmi-minister sa Moriah. Siguro mga first year ko, so may mga, siyempre may mga kapatiran na may sakit. Pinapatawag ako, bro, pastor siya, pag-pray mo naman. Pinag-pray ko talaga. Siyempre, mainit ko nung bago kang pastor. No? Dinedeclare mo talaga. Pagagalingin ka ng Panginoon. Amen? Umuwi, mga kapatid Susunod na service ko, funeral na Siguro 3 sila. 3 yung pinag-pray ko. Pang-4, parang ayaw ko na mag-pray Ninang ayaw ko na kaya mag-pray. Kasi parang pinapauwi ko lahat ng pinapanalangin ko no? Pero naintindihan ko, hindi. May purpose ang Diyos. And sometimes, mga kapatid, yung pag-uwi, yun yung best solution and answer prayer para sa kanila. Tama ba? Sino gusto magpa-pray? Testing natin kung meron pa. Hindi. Ang point ko, purpose yun. Tama ba? O nga pa, si Nanay Aurin nag-celebrate sa McDo. Nanay, no? Nanay. Ilang taon na si Nanay? 80. Ha? 18. Bilhin mo 80 si Nanay. Nung nakaraan, tumakbo yan pababa. Mula dito hanggang Teo. Ang tindi niya ni Nanay, totoo. Walang alalay. Asan si Ate LB? Iniwan pa si Ate LB. Bahala ka dyan, di ba? Muusok na dyan. Malakas pa si Nanay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. 80. Batang-bata pa, no? Oh, you are blessed, Nay. Blessing ng Panginoon. Tama ba? Aabot pa ng 100. Palakpakan naman natin. Amen. Sige, yan ang gusto mo, Nay. No? Ano ng Panginoon. 100, no? Pero ang lakas mo 50. Yan ang magandang panalangin. Tama ba, Nay, ano? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang declaration niya. Bakit? 100, say amen. 120. Bakit hindi? You have dominion over your body. Tama ba, Nay, no? Amen. Now, tuloy natin, mga kapatid. Look at this. May tinatawag tayo ngayon, forfeited glory. Yan yung nangyari to have the story. Nung nahulog ang tao, yung gloria ng Panginoon, yung glory na forfeit Kaya yung Romans 3:23, sabi niya, for all have sinned and fall short of the glory of God. Now, mga kapatid, yung word na fall short yan, ibig sabihin, nawala, na loss, na forfeit ni Adam. Yung glory na meron siya, and that is God in Him. Yun yung nawala. I say amen. Tama ba, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, nakakapagano Ibig sabihin, kung babalik tayo mo yung verse na to, pag tayo na ibalik sa Diyos, mga kapatid, you have the glory of God in you. Yun yung ibig sabihin yan Pag wala sa Diyos, falling short ka. Pero pag nasa Diyos ka, you have His glory. Kaya nakaabot pa tayo, I say amen. Tinan mo yung katabi mo, mga kapatid. Now, in Christ, mga kapatid, hindi na fall short. Kasi naibalik na sa iyo yung kalawalhatian ng Diyos.
Yung Espiritu ng Diyos. Hoy, palakpakan nga natin ang Panginoon. I think yun yung best blessing na meron tayo, mga kapatid. Tama ba? Kaya nga, di ba naalala niyo sa gospel, di ba sabi, you ask whatever sa Panginoon, sa Father, and He will give you what? The Holy Spirit eh. So, ibig sabihin sa pananaw ng Diyos, ang best na pwede niyang ibigay sa iyo talaga is the Spirit. No? Yung Espiritu ng Diyos. Yun naman talaga. Kasi pag nasa iyo na yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid, wala ka nang hahanapin pa. Lahat susunod na lang. Lahat mangyayari na lang. Tama ba? I say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Next, tingnan natin ito, mga kapatid. No? So, nawala yung glory, pero maganda, nirestore yan. John 20:22. Oh. After the resurrection, ito lang yung sinasabi ko eh. No? Pagdating ng resurrection, nagpunta siya sa mga disciple agad. Ito ang ginawa niya. Oh. Pwede mong iano sa Genesis yan eh, 2:7 eh. Tama ba? Sabi, when he had said this, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Ha? Yan ang goal ng redemption, ang pagbabalik ng Espiritu ng Diyos. No? Again, naturo ko na before to, pero yung word na receive, ang ibig sabihin yan, ano ibig sabihin ng receive? Have it to have it again. Ang ibig sabihin yan. Kasi yung receive is to have, yung re is again. So ang implication ni Jesus Christ, nasa inyo to dati. Binabalik ko lang sa inyo. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Yun ang purpose niya. Ibalik sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Tama ba? O kaya ang good news, mga kapatid, naibalik na sa iyo. Naibalik na sa akin. Nasa iyo na uli ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Kaya nga mga kapatid, dito sa buhay, ito yung lagi ko sinasabi. Bakit kaya whenever we preach, no? Tinan mo napapansin nyo, hindi tayo masyado nagpipreach dito about sin. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Alam nyo bakit? Bakit nating pag-uusapan, patay na yon? Ulitin ko nga. Ba't natin pag-uusapan yung luma mong pagkatao? Patay na yun eh. Ang pag-usapan natin yung buhay kay Kristo. Yun ang tunay na tayo ngayon. Kaya pinag-uusapan natin yung kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Tama ba? Ang ating magagawa kay Kristo. Yun mga kapatid eh. Amen ba? Ngayon, kung namimiss mo yun mga kapatid, pwede kang pumunta sa ibang church kung gusto mo. Parang namimiss ko yung mga, yung parang sinasaktan-saktan pa ako, di ba? Ang tindi ng religion, hindi nyo napapansin. Pagpunta mo ng Sunday, problemado ka eh. Pero paglabas mo, mas problemado ka eh. That's religion eh. Bakit wala kang narinig na nakatulong sa'yo? Binurden ka pa. Pero ang malupit, next Sunday, babalik ka. Hindi nyo napansin? Ang tindi ng religion eh. Kasi nga, may spirit of manipulation. Pag hindi ka bumalik, sa impyerno ka. Makinig kayo sa akin mga kapatid. Ang tagal na. Ang preaching lang ng church, dalawa lang. Langit, impyerno. Yun yung pansin? Ang gospel natin, ganun tayo mag-present ng gospel. Langit, impyerno. Langit, impyerno. Siyempre naman mga kapatid, sino ba gusto sa impyerno? So lalapit yon. Pero lalapit yon dahil tinakot mo. Hindi dahil na touch ng pag-ibig ng Diyos. Tama ba? Pansinin mo mga kapatid, lahat ng lumapit dahil sa impyerno. Dahil sa takot. Maghintay ka lang ng ilang taon, babalik yan. Bakit? Magsasawa yun eh. Hindi siya nakatanggap ng gospel ng Panginoon eh. Tama ba? Ang dahil i-preach natin mga kapatid, yung kaharian ng Diyos na nasa atin ngayon, yan ang meron ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Okay. Next slide mga kapatid. Kaya nga sa Galatians 4:6, sabi niya, because you are sons, lahat tayo mga kapatid, speaks we are offsprings of God, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba. See? Yun ang goal ng redemption. Ibalik tayo sa dati nating kalalagayan bilang mga anak. Anak ng kataas-taasang Diyos. We cry, Abba, Father. Again, Abba, alam naman natin, speaks of our intimate. That's Daddy God. Tama? Papa God. Tatay.
I say amen. Father kasi medyo ano yan eh. Sa Greek, no, formal title, yung pater. Pero sabi nga, nilagay ng Holy Spirit yung Abba for us to see, mga kapatid, that He is our source, sustainer, defender. Yan ang tatay natin sa langit. Ulit, source, sustainer, defender. Abba. Kaya ito may revelation, paano ka magkukulang kung siya ang tatay mo? O, ibahin natin mga kapatid. Kung tatay mo, si MVP, yan si MVP, si Pangilinan. Kunyari tatay mo yun, mangangamba ka ba ng pan-tuition? Siguro hindi. Baka bayad na ka-advance eh. Si Jun pa nga lang, nag-advance ng tuition ni Dre eh. O hindi pa MVP yan, magpa-MVP pa lang. Mo I say amen. Di ba? Ganon di ba? Siyempre pag ang tatay mo meron, di ba? Teka lang mga kapatid. Ang lupit ng tatay mo sa langit ah. Sige, mananahimik ako. Isipin niyo yan mga kapatid. Bakit ka nag-aalala ngayon? Ha? Eh, ang tatay mo may-ari ng lahat ng bagay. At ito pa, sa salita lang niya lang mga kapatid, yung wala, nagkakaroon. Yun yung tatay mo sa langit. Kaya nagkaroon ng revelation, pag nakita kong ako'y nawawalan, na-excite ako. Bakit? Gagawa siya. Ulitin ko nga. Pag medyo bisan nawawala, uy, ma-excite ka, gagawa siya. Ito ba? Ito mga kapatid, no? Nung last Wednesday, no? May word ang Panginoon dun sa ating virtual eh. Okay, ganito mga kapatid. Marami nangyayari sa paligid niyo, tama ba? Okay. Bago matapos ang taong ito, mga kapatid, maniwala ka sa akin mga kapatid. Be confident, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. May gagawin siya sa pamilya mo. Para sabihin lang sa iyo, anak, ako gumawa niyan. Patutunayan niya sa iyo. Hindi ko alam kung ano yon, pero gagawa siya bago matapos ang taong ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung sa iyo yun, say amen. And He will do it. Tatay mo yun eh. Patutunayan niya sa iyo na ako ang tatay mo. Oh, glory to God. Ha? Kung kailan may krisis, nagpapagawa ka ng bahay, sige ka. Kung kailan may krisis, nagsisimula ka ng negosyo, teka lang, may krisis ka, nagsisimula ka ng negosyo. Eh, sinabi niya eh. I say amen. Uy, may krisis pero ang laki ng cheque. O yun sinasabi ko eh, amen? Kasi kumikilos ang Diyos eh. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Glory to God. So sabi niya nga yan, ibig sabihin speaks of our intimate access, Abba Father. Intimate yan, mga kapatid. No? Kaya nga binibreak na lahat, no? Yung sa temple, sa Old Testament, binbreak na ni Lord Jesus Christ yun eh. Wala nang outer court, wala nang holy place, wala nang, diretso ka na dito. I say amen. Pumikit ka lang, nandun ka na sa Holy of Holies. Kasi nga, nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos. I say amen. Ha? Hindi mo na kailangan pumunta sa... Manalangin tayo sa prayer mountain. Walang problema doon, mga kapatid, ha? Kung gusto mo pumunta sa prayer mountain para manalangin. Ang problema, pag ang mentality mo, kasi mas malakas ang presensya ng Diyos doon. Talaga ba? Talaga ba? Kung pupunta ka doon kasi malakas ang iba doon, pag lahat ka, nangingilabot ka na agad, oh. Religion yan, mga kapatid. Dahil pupunta ka sa prayer mountain kasi tahimik, masarap manalangin doon. Yun, maganda. Kasi maganda yung ambience, yes. Pero ang Espiritu ng Diyos lagi mong kasama. Hindi mo kailangang umakyat ng bundok. Di ba sabi ni Jesus Christ, sabi na, kami ng bundok, diyan kami sasama. Hindi. Darating ang panahon na sasambahin nyo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. So ano ibig sabihin? Wala nang bundok-bundok. Kung nasaan ka, nandoon ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Oh, glory to God. Oh, ito maganda mga kapatid. Romans, tingnan natin to ha. Ayan, lagi natin binabasa. Gusto ko yung word na realm eh. Sabi niya, you however are not in the realm of the flesh. Ayan sinasabi niya mga kapatid, no? But you are in the realm of the Spirit. No? Nilipat tayo ng Diyos. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. No? Simpleng-simple yan mga kapatid, no? Nakalagay dyan.
Okay, next. Sabi niya, but if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Kaya nga, we have a different flow na ngayon, mga kapatid. Kasi nasa iyo na Espiritu ng Diyos eh. Yes, mga kapatid, yung katawan mo, pwedeng maapektuhan dito sa lupa. Kasi pang lupa ito eh. Tama ba? Pwede itong magkasakit. Tama, kasi panlupa. Pero tandaan mo, may nakatira na Diyos. Ulitin ko nga. Panlupa. Pero may nakatira na tagalangit. Nakipag-isa sa Espiritu mo. Tama ba? So therefore, ang yung ekonomiya, yung nakatira. Ulitin ko. Ibig sabihin, itong lalagyan, tumitibay kasi may nakatirang Diyos. Ibang realm. Tama ba, mga kapatid? Change our mind. Naniniwala naman ako sa gamot. Blessing ng Diyos yan eh. Ba? Pero mas naniniwala ako na ang Diyos ang dakilang manggagamot. Tama ba? Basahin nyo lang ang Bible nyo, mga kapatid. Lagi ka lang maging masaya eh. Gagaling ka eh. Napatunayan na ng psychology yan. Nasa Bible na yan, ang tagal sa Proverbs. A happy heart is like a good medicine. Actually, kaya ka nagkakasakit kasi hindi ka masayahin. Kinirate ka maging masayahin. Alam niyo ba yun? Kinirate tayo to be happy. Pag lagi kang, I see. Ito, yung mga nasa Vita Plus, alam nila yan. Na number 1, nagkukos ng cancer, stress. Tama? 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 Sumasagot eh. Pag stress ka kasi nga nawawala yung ng katawan mo eh. Tama ba? Ang stress, mga kapatid, ang dali lang naman eh. Gusto mo ng normal, vitamin C lang, tsaka exercise, tanggal naman ang stress eh. Diba? Pero meron pang mas malupit. Yung greater C, that is Christ in you. Pag nakita mo sa si Kristo, paano ka may stress? Nasa iyo ang Diyos. Sumasayo ang Diyos. Nananaan sa iyo ang Diyos. Gumagawa sa iyo ang Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sige nga, mga kapatid. I say amen. No? Testimony ko lang, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo pagdating ng February, no, tindi. Si Noah, tindi ng mga pinagdaanan sa medical, balik-balik kami sa ospital. Yung last time, nasa ospital kami, grabe. No? Pero have to see, sabi sa akin ng Panginoon, kaya pala. Alam mo bakit? Kasi pag malapit ka na sa breakthrough mo, ang tindi talaga ng, ulitin ko nga. Pag malapit ka na sa breakthrough mo, ang tindi talaga ng mga hadlang eh. Kasi bakit? Ayaw niyang puntahan mo yung dapat mong puntahan. Kaya ang titindi ng mga, tama ba? Yung tipong gusto mo nang umayaw sana eh. Tama ba? Pero ba't ka aayaw kung alam mong panalo ka na? Bakit ka aayaw? Alam mong para doon ako. I say amen. Ang revelation sa akin ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng kinuha ng kaaway, hindi lang 2 ulit, 7 ulit niyang ibabalik. Parang mahina, palakpakan natin. 7 ulit. 7 times, 7 folds. And speaks of the rest of God. I say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Pag nakita mo si Noah, para wala naman nangyari. Para mas kumulit pa nga eh. Diba? Restoration ng Panginoon. Anyway, the Lord is good. Siguro testimony ko lang. Sabi ko, Lord, bakit sa akin nata-timing? May tinuturo sa akin ng Panginoon. Kasi 2 beses yan si Noah sa akin. No? Pag kinukumbulsyon siya, ako may hawak eh. Nakikita ko talaga everything. Iba yung feeling pala, no? Sa mga tatay siguro makaintindi sa akin. If you can see your anak mo, no? Parang nawawala yung buhay, na hawak mo, iba eh. Iba yung feeling, no? Wala kang magagawa eh, on that time eh. Pero you are grateful kasi alam mo naman na may tatay talaga, no? Greater sa atin. Ang nagpapasalamat lang talaga ako, nakikita ko talaga bago mangyari yung dapat mangyari, lahat nakahanda. Alam mo yan? Kasi nung nandun kami noon, si David, hindi naman tumatambay sa bayan, bihira eh. Pero ngayon, tumatambay na lagi, hindi ko alam kung bakit, no? Basta hindi ko alam kung bakit. Tumatambay na yan sa bahay, no? On that Sunday, tumambay siya, Pastora Jeng eh. Dumadaan lang naman yan pag Sunday. Pero on that Sunday, medyo tumambay siya ng matagal. May purpose pala ang Diyos eh.
Kasi nung kinumbulsyon na si Noah, nakita ko siya, bro, marunong ka mag-drive, di ba? Ikaw na mag-drive. O di, ang bilis ng ano namin. Kasi dala-dala ko si Noah. Lahat nakalaan. Imagine kung ako pa nag-drive, siyempre, mahirap yun, nangangamba ka. Wala ka sa ano, di ba? Pero, palakpakan nga natin ang Panginoon. Bili mo, ang driver ko, beloved pa. David. Kung di ba naman yung wing from heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Yan. Papasalamat tayo. Pero, natutuwa ko si Noah. Parang wala naman nangyari. No? Nakita ko, mas tumaba. Ang bilis tumaba, Jeng. Thank you, Lord, yung restoration mo sa anak ko. And ako, nag-declare ako mga kapatid, After noon, sabi ko, enough is enough. Huli na yan. Sinasarahan ko na yan. I say amen. Sa ating lahat, huli na yan, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Last verse, mga kapatid. 2 verse na lang. Now, you can see, mga kapatid, anong meron ka? Sige nga. Sabi niya, the Spirit of the Lord will rest on him. Actually, messianic, prophecy. Pero sa atin din to, no? Pag nasa atin daw ang Espiritu ng Diyos, ano daw mangyari? Number 1, you have the Spirit of wisdom and understanding. Tingnan mo yung katabi yung mga kapatid. Sabi sa'yo, matalino yan eh. You have the Spirit of wisdom and understanding. Kaya mga kapatid, hindi ako magtataka, promise, kung napopromote ka. Kasi you have the Spirit of wisdom and understanding. Sa lahat ng aspeto ng buhay yan, mga kapatid. Tama ba? Ano pa? The Spirit of counsel and might. Tama ba? Kaya huwag ka magtataka, ang dami na naman pwede nang hinga ng advice bakit ikaw ang hinahanap. Kasi you have the Spirit of counsel. Tama, Pastor Jeng, no? Diba, no? Pwede naman iba sila, pero ikaw ang hinahanap. Kasi you have the wisdom and Spirit of counsel. Ang maganda yung might. Yung might dyan, mga kapatid, kinuha sa word na gibor, mga kapatid, ibig sabihin, you have the capacity, mga kapatid, to be a champion. Ulitin ko nga. Lahat tayo, we have the capacity to be a champion. Kasi may spirit of might. I say amen. Tama ba? Makinig ka sa akin, mga kapatid. Anong year ngayon? 26? 2029. Hindi ka na dyan sa kalalagayan mo, maniwala ka eh. 2029, magkita tayo ulit. 2029. Same month. Magkita tayo ulit. Hindi na yan kalalagayan mo. Kasi you have the Spirit of might. Palakpakan natin ang Panginoon. Tama ba? Ito ang pinakamaganda, spirit of knowledge and the fear of... Now, the fear of the Lord, alam naman natin yan. It's the reverence of God. Yun ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa atin. Tama ba, mga kapatid? Kaya ganito, hindi ako naniniwala na pag may Espiritu ka ng Diyos, mga kapatid, mari for a time, pwede yun. Kasi hindi mo pa nakikita yung revelation. Pero pag nasa yung Espiritu ng Diyos, itutuwid ka na. Hindi mo kailangan ng ibang tao para tuwirin ka. Yung Espiritu ng Diyos mismo ang magtutuwid sa'yo. Tama ba? Kaya ako personally, bilang pastor, napalaya ako eh. Bakit? Hindi ko sagutin kayo ng Espiritu ng Diyos. I say amen. Amen ba? Ang magtuturo at magtutuwid sa inyo, ang Espiritu ng Diyos eh. Nakabase on how you yield dun sa Espiritu ng Diyos. Tama ba? Kaya ito, mga kapatid, may mga anak ng Diyos, mga kapatid, naniniwala ako na anak eh. Pero minsan umaalis talaga. Journey yun eh. Pero naniniwala talaga ako pag anak, bumabalik. Babalik. Bakit? Anak. May spirito ng anak. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen. Next slide. Look at this. Ito gusto ko, mga kapatid. See? But whoever is united with the Lord, ano daw? Is one with Him in? Mga kapatid, if you can see yung context yan, mga kapatid, ng mag-asawa. Union. Ibig sabihin, mga kapatid, pang ang Espiritu ng Diyos na sa iyo si Kristo, hindi lang, mga kapatid, kasinamahan. Hindi ka lang sinasamahan, nakipag-isa siya sa iyo. Tama ba? Ano ibig sabihin, mga kapatid? Kailanman, kaya nga sabi ni Lord, forever hindi ka naiiwan ng Espiritu ng Diyos eh. Maniwala ka sa akin. Tama ba? Kahit nagkukulang ka, hindi ka niya iiwan.
Kasi iisa na kayo. Alam mo ito malupit eh. Kahit nung nagkamali ka, alam mo ba, hindi ka niya iniwan. Kasi nga iisa na kayo eh. Oh, I see. Ito ang malupit mga kapatid. Di ba sa mag-asawa? Hindi ko sinabing mag-aasawa. Hindi, pwede. Oh, sige, amen, amen. Oh, you will have it, ha? Next year, pagdating mo, dahil may asawa ka na dito, ha? Ayan, ha? Oh, yan, narinig nyo. Lakas ng amen. Pastora Jeng, ha? Oh, Mami Ara, oh, sige, may asawa daw. Ito ang implication yung mga kapatid. Kasi nga mag-asawa yan. Ibig sabihin, ang context niyan, kung ano yung asawa mo, kinukuha mo yung identity. You are one with Him and in Him. Kaya sabi ng Colossians, itinago ka kay Kristo. Wala ka na eh. Si Kristo na eh. Ay, say amen. Tama ba? Kaya kahit tayo magkakapatid, pag may nakikita tayo sa mga kapatid natin na may nangyayari, uy, nag-grow pa lang yon. Hindi mo dapat i-judge yung kapatid mo. Kasi lahat naman tayo nag-grow pa. Tama ba? Kaya sabi ni Pablo, ba't kayo nagkakagatan? Ang point nun, mag-unawaan tayo. Lahat naman tayo ay tinuturuan pa. Pero ang importante, lahat tayo na kay Kristo na. Ibig sabihin, i-assess mo yung kapatid mo kay Kristo. Oh, I say amen. Ito pang malupit, mga kapatid. Kung anong meron yung, yung asawa mo, meron ka. Di ba ganun sa mag-asawa? Kaya nga mapalad yung babae, pag yung lalaki ay talagang paldo. Kasi automatic magiging paldo yung babae. Diba si Ruth, story ni Ruth kay Boaz. Mahirap si Ruth eh. Pero pinakasalan ni Boaz, naging may-ari eh. From gleaning, naging owner. Uy, ulitin ko nga. Diba ganun si Ruth? Uy, ganun ang nangyari sa atin, mga kapatid, nakipag-isa ka kay Kristo. Kung anong meron siya, meron ka. Kaya nga ang tanong ganito, mga kapatid, hindi kung anong meron ka, kung anong meron siya. Kahit sa ganito ba? May nararamdaman ka sa katawan mo? Ito ang prayer, Lord, may nararamdaman ka ba sa bewang mo ngayon? Sabi ni Lord, wala anak, ganun din ako dito. Lord, masakit ba yung tuhod mo dyan sa langit? Hindi anak. Okay na okay yung tuhod ko eh. Ganun din ako dito sa lupa. Sana hindi nyo nagigets mga kapatid. Hindi ba sabi niya kung ano siya, yun ka eh. Lord, sabi ng doktor, may bukol daw ako sa dibdib. Lord, may bukol ka ba sa dibdib? Wala anak, wala din ako. Ay, mahi. Di ba sabi niya, kung anong siya meron, I say amen. Mahi. Di naniniwala mga kapatid, promise. Nararamdaman ko di kayo naniniwala. Ulitin ko. O ganito mga kapatid, si Lord ba nag-fail yung kidney? Hindi, ganun ka din. Sige ka. You have to say, uy, Lord, thank you. Nire-restore mo yung kidney ko. Nire-restore mo yung liver ko. Kung ano mang I say amen. For your name's sake. Amen ba? Palagpakan natin ang Panginoon. Amen. Tanungin mo si Lord, Lord, na-high blood ka ba dyan? Oo, anak, sa'yo. Isaac lang. Na-high blood ako sa'yo, anak. Kanina ka pa tanong ng tanong, diba? Sabi mo, okay na okay ang dugo ko dito, anak. Ganon din ako dito sa lupa. Relax. Kalmado. Amen? Now, wisdom yan, mga kapatid. Ibig sabihin, kung naniniwala kang kalusugan, dapat pati buhay mo will change. Naniniwala ka sa kalusugan, lakas mo nang kumain ng pares. Halos araw-araw, pares ka. Hindi, wisdom yan. Kumain ka ng maayos. Diba? Pero minsan-minsan, okay lang naman. Para nagutom kayo, tapusin na nga natin to. May parisan dyan sa kanto eh, di ba? Amen. O, last verse, mga kapatid. Last verse na to. Look at this, mga kapatid. Let this be ang ating ano. Sabi niya, but as for me, sabi ni Micah, I am filled with power, with the Spirit of the Lord. Tingnan mo yung katabi mo? With power. Ha? Ayan o, when you have the Spirit, sabi with the Spirit, I am filled with justice and strength to boldly declare. No? Kaya nga mga kapatid, iba yung pag may Espiritu ng Diyos eh. Diba? Nag-iiba talaga.
Pag yung nag-ooperate ka, yung Espiritu ng Diyos sa'yo, nagbabago, dating mahiyain. Hindi na. Aba? Yung dating akala mo walang magagawa, ngayon ang dami nang ginagawa. Di ba? Yung dating pastol, naging hari. Di ba? Ganun ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos. Kaya ako personally, na-excite ako sa bawat isa. Bakit hindi natin alam yung mangyayari sa iyo eh? Sabi ko nga sa iyo, 2029, magkita tayo uli. Ibang-iba na. Ibang-iba na, 2029. Hindi ko alam kung bakit 2029. Pero sabi no, 2029. 2029. Iba ka na doon na, 2029. Yung resound mo, may sariling building. Hindi nag-amen. Akin mo. Amen. 2029. I say amen. O may pinagpipray ka? 2029. Hindi ko alam kung ano, pero 2029. Ha? 2028? Pwede mo i-advance, no? Pero I say 2029. That's the word of the Lord. 3 years from now, I can see that God will move sa atin. I don't know what. Lahat kayo may prayer. Pero 2029, bago, sige, pwede dumating. But I say 2029, lahat yon will manifest in our lives. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Pwede tayong tumayo at tayo mananalangin.